Sa marangyang lungsod ng Dubai, isang lungsod kung saan ang mga matatayog na gusali ay nagsisilbing patotoo sa ambisyon ng tao at ang mga buhangin ay bumubulong ng mga sinaunang kwento, bumaba si Mary mula sa eroplano. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, punong-puno ng kasiyahan at kaba. Ang matinding init ay bumalot sa kanya na para bang isang lambong na kitang-kita ang kaibahan sa malamig na klima ng kanyang bayan, Mexico. Naglakbay siya sa mga dagat at kontinente upang dumalo sa kasal ng kanyang pinsan na si Teresa, isang selebrasyon na inaasahang magiging kasing laki ng kaluwalhatian ng lungsod. Si Mary na may mga mata ng esmeralda na naging inspirasyon sa kanyang pangalan at ang madilim na buhok na tila isang disyertong gabing madilim ay pakiramdam na medyo hindi kabilang sa mundong puno ng karangyaan. Ngunit ang kasiyahan na makita ang kanyang pinsang ikinasal sa isang matagumpay na negosyanteng Arabo ay tinalo ang anumang pakiramdam ng hindi pagkakasiya. Ang hotel kung saan siya maninirahan ay para bang isang makabagong palasyo, may mga fountains na sumasayaw ayon sa isang tahimik na himig at mga chandelier na kahawig ng mga patak ng mga kristal na yelo ng diamante. Habang inihahanda ni Mary ang kanyang sarili para sa seremonya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mga isipan ay napadpad kay Nestor, ang kanyang kasintahan ng 15 taon na nanatili sa Mexico, ang karaniwang pagpapakita ng kawalang malasakit sa kanyang mga pangarap at kagustuhan ay parang hanging humahaplos sa paligid. Ang kasal mismo ay isang kahanga-hangang tanawin na lampas sa mga salita. Sa ilalim ng isang tolda na kumikislap na parang hinabi mula sa mga gintong at pilak na sinulid. Kumikislap si Teresa na parang isang makalangit na pagpapakita. Ang kanyang gown ay pinalamutian ng mga perlas at mga diamante na kumikislap sa dapit hapon. Ang nobyo, marangal at ngumiti ng maligaya, ay nakatingin kay Teresa na para bang siya ang tanging bituin sa kalangitan ng disyerto. Sa reception, sa gitna ng mga amoy ng mga bihirang pampalasa at mga bulaklak ng disyerto, unang nakita ni Mary si Reynaldo. Isang pinsan ng nobyo, si Reynaldo ay dumaan sa pagtitipon na may elegansya ng isang leopardo ng disyerto. Ang kanyang malalim, madilim na mga mata ay nakatama sa mata ni Mary para bang tumigil ang oras. Si Teresa na kumikislap ng kasiyahan ay lumapit kay Mary at may mahinang ngiti, ipinakilala siya. Ito ang pinsan ng aking asawa. Anya ang kanyang ngiti ay nagtatago ng mga kwentong hindi nasasabi. Reynaldo, ito ang aking minamahal na pinsan si Mary. Ang kanilang pag-uusap ay dumaloy ng madali, parang tubig sa isang spring ng disyerto, nakakapresko at masigla. Ang Kastila ni Reynaldo na may kaakit-akit na accent ay humulog kay Mary. Nagpalitan sila ng mga kwento at tawa, nagsisiksik sa mga kultura nila. Ang oras ay tila huminto habang sila ay nag-uusap at ang ingay ng kasal ay nawala sa likuran. Habang ang gabi ay umuusad, ang mga isipan ni Mary tungkol kay Nestor ay unti-unting nawala, pinalitan ng kanyang pagkahumaling kay Reynaldo. Si Reynaldo ay kabaligtaran ni Nestor. Masigla, nais siyang maintindihan at may paggalang sa kanyang mga pananaw. Ang bawat pakikipag-ugnayan sa kanya ay parang isang paanyaya sa isang kapanapanabik na bagong buhay. Si Teresa na matiyagang nagmamasid ay naghanap ng pagkakataon upang bulungan si Mary nang ang si Reynaldo ay lumayo. Napansin mo ba kung ano ang iyong nawawala sa lahat ng mga taong ito? Pilit niyang sinabi. Ang lalaking, yan ay katumbas ng 100 Nestors. Huwag kang magpatuloy sa isang buhay na hindi pinahahalagahan ang iyong halaga. Ang mga salita ng kanyang pinsan ay pumalo sa mga tainga ni Mary tulad ng isang alarmang gumising sa kanya upang maisip ang isang buhay kung saan ang kanyang mga pangarap ay ipinagdiriwang.
kung saan ang pag-ibig ay hindi isang tungkulin kundi isang bukal ng kasiyahan at personal na paglago. Ang linggo ni Mary sa Dubai ay lumipas na parang isang buhawi ng mga karanasang tila panaginip. Nahulog siya sa pagitan ng mga damdamin ng pagkakasala dahil sa kanyang pagkahumaling kay Reynaldo at ang kasiyahan ng pagtuklas sa isang bagong mundo. Bawat araw ay nagbigay ng mga kamanghamanghang sandali, mga paglalakad sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin sa disyerto, mga hapunan sa mga lugar na para bang hinango mula sa isang kwentong pambaliktad at mga pag-uusap na umabot hanggang madaling araw. Ipinakilala siya ni Reynaldo sa mga aspeto ng kulturang Arabo na winasak ang anumang naunang haka-haka na mayroon siya. Tinalakay nila ang kanilang mga tradisyong pampanitikan, mga pilosopikal na pananaw at mga kilalang kontribusyon sa agham. Sa mata ni Reynaldo, nakatagpo si Mary ng lalim ng respeto at paghanga na hindi niya naramdaman kay Nestor. Dumating ang araw ng pag-alis ng masyadong mabilis. Sa gitna ng kaguluhan sa paliparan, puno ng mga internasyonal na biyahero, nagpaalam si Mary kay Teresa at Reynaldo na may kasamang pakiramdam ng pagkawala. Tandaan mo ang lahat ng naranasan mo dito, pagsusumamo ni Teresa habang sila ay nagyakapan. Karapat dapat kang maging masaya, huwag magtanggap ng mas mababa. Si Reynaldo na mahinang humawak sa kanyang mga kamay ay tumingin sa kanyang mga mata nang may tindi na mahirap ipaliwanag ng mga salita. Puno ng mga lihim ang disyerto, bulong niya, at ang pinakamalaki sa mga iyon ay may palaging oasis na matatagpuan. Sana matuklasan mo ang iyo. Habang ang mga makapangyarihang salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, sumakay si Mary sa kanyang flight pabalik sa Mexico. Habang ang eroplano ay umakyat, ang gintong tanawin ng Dubai ay dahan-dahang nawawala sa kanyang likuran at ang mga misteryo nito ay nakatago na sa mga buhangin. Ang pagbabalik sa Mexico ay tila isang paggising mula sa isang makulay na panaginip patungo sa isang malungkot, pangkaraniwang realidad. Ang pamilyar na mga kalsada ng kanyang bayan ay ngayon ay tila mapurol. Bawat kanto ay isang matalim na paalala ng makulay na buhay na kanyang pansamantalang niyakap. Ang mga amoy ng mga lokal na takos at ang masiglang mga tanawin ng pamilihan na dati ay nakakapagbigay ginhawa, ay ngayon ay pakiramdam na hindi gaanong kapanapanabik at kulang sa inspirasyon. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Nestor ng isang halo ng kaluwagan at bahagyang pagbibiro. "Sa wakas, nandito ka na," sabi niya ng walang emosyon na tila walang gaanong interes sa kanyang mga paglalakbay. Ang kaibahan sa pag-uugali ni Reynaldo na maasikaso at ang hindi malasakit na pagtanggap ni Nestor ay tumama kay Mary. Habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, nahirapan siyang muling makisali sa kanyang araw-araw na buhay bilang isang graphic designer at mga social outings na ngayon ay tila mapurol kumpara sa kanyang mga karanasan sa Dubai. Bawat gabi ang kanyang mga panaginip ay nagdadala sa kanya pabalik sa mga gintong kalye ng Dubai, sa ngiting mainit ni Reynaldo at sa walang katapusang posibilidad na naramdaman niya. Ang mga tawag ni Teresa ay isang lifeline pabalik sa makulay na mundong iyon. Ngayon ay buntis at kumikinang sa kasiyahan. Ibinahagi ni Teresa ang mga balita ng kanyang masayang bagong buhay, ang kabutihan ng kanyang asawa at ng pamilya nito, at palaging binanggit si Reynaldo. Tinutukoy ka niya, alam mo ba? Malambing na binanggit ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pagpapahiwatig. Sabi niya, hindi pa siya nakatagpo ng tulad mo. Bawat pagbanggit kay Reynaldo ay nagpapalakas kay Mary, kasabay ng mga damdaming may halong pagkakasala. Paano niya maisasabuhay ang mga saloobin tungkol sa ibang lalaki kung siya ay kasama na si Nestor
Nang matagal na, ang mga pagdududa ay sumasagabal sa kanya sa mga hindi inaasahang sandali habang nagluluto sa mga pulong at mga gabing walang tulog. Si Nestor, na hindi alintana ang kanyang mga pinagdadaanan, ay madalas magpakita ng malamig at minsan ay mapangutya na ugali. Ang kanyang pagkamuhi sa kanyang masayang paglalakbay ay halata na kitang-kita nang magkomento siya ng masakit isang gabi na wala na yata ang Arab Princess heirs mo nang magmungkahi siya ng bagong restaurant. Ito ang isang gabi na puno ng tensyon nang dumating ang tawag ni Teresa. Ang kasiyahan sa boses ng kanyang pinsan ay nakakahawa nang ipahayag niya ang kanyang pagbubuntis. Nasabik si Mary sa kasiyahan ng sandali, pansamantalang inilagay ang kanyang sariling kalungkutan. Ngunit pagkatapos ay nagbaba si Teresa ng isang makapangyarihang kahilingan. Nais niyang dumaan si Mary sa Dubai para sa kapanganakan ng kanyang anak. Lahat ng gastusin ay sagot ko, syempre. Mabilis na dagdag ni Teresa upang pigilan ang anumang pagtanggi. Mahalaga sa akin na nandyan ka. Ang alok ni Teresa ay nagtagal kay Mary na parang parehong ilaw na gabay at hamon. Ang pagtanggap dito ay magbibigay daan sa kanya upang harapin ang mga damdaming matagal na niyang pinipigilan, muling makita si Reynaldo at subukin ang maselang balanse na kanyang pinanatili sa relasyon nila ni Nestor. Nang gabing iyon, habang ang tunog ng paghilik ni Nestor ay umaabot sa kanilang pinagsaluhang espasyo, si Mary ay lumabas sa balkonahe ng kanilang apartment. Ang tanawin ng lungsod ay kumalat sa ilalim niya. Ang mga ilaw nito ay kumikislap, ngunit hindi kasing liwanag ng mga bituin sa ibabaw ng disyertong Arabo. Pumikit siya at halos maramdaman ang malamlam na simoy ng hangin mula sa gulpo, ang mga amoy ng pampalasa at insenso na umaabot sa kanyang paligid, at ang halakhak ni Reynaldo na umaetso sa kanyang isipan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan bago pa niya ito tuluyang maisabi na pagpasyahan niyang bumalik sa Dubai na tila para kay Teresa at sa kapanganakan ng anak ng kanyang pinsan. Ngunit sa kailalim-liman ng kanyang puso, alam ni Mary na ang mga dahilan ay mas komplikado na kaugnay sa mga pag-asa at mga anokong na may kinalaman kay Reynaldo. Ang paghahanda para sa kanyang paglalakbay ay nagdulot ng halo ng pananabik at kaba. Nang ipaalam niya kay Nestor ang tungkol sa kanyang pag-alis, ang kanyang tugon ay malamig. Babalik ka sa mga Arabo. Ang sabi niya nang walang interes, halos hindi na tinitingnan ang kanyang telepono. Sana hindi ka masyadong masanay sa marangyang pamumuhay na yan. Ang pag-iimpake ng kanyang maleta ay isang emosyonal na gawain. Bawat bagay na pinili niya ay may mga kahulugan. Ang mga pag-iisip tungkol sa kung anong isusuot para kay Reynaldo ay parehong nakakapagbigay ng kilig at hindi naaangkop na parang ang alingaw-ngaw ng isang unang date kaysa sa isang pangmatagalang relasyon. Habang gising sa gabi bago ang kanyang flight, si Mary ay nakikipaglaban sa kanyang mga iniisip. Sa isang banda, naroon ang kaginhawaan at pamilyaridad ng buhay kasama si Nestor, bagamat may mga kamalian, ngunit kilala. Sa kabilang banda, naroroon ang alindog ng isang bagay na bago at kapanapanabik na maaaring magbago ng kanyang buhay kay Reynaldo. Habang ang bukang liwayway ay nagkulay ng mga lilim ng rosas at ginto, si Mary ay nagpasiya ng matatag. Ang paglalakbay na ito ay magiging isang pagsubok, isang pagkakataon upang tuklasin ang kanyang mga tunay na pagnanasa at ambisyon. Pahihintulutan niyang maranasan at maramdaman ang lahat ng walang pagkakasala o mga tali, at sa kanyang pagbabalik, gagawa siya ng isang tiyak na desisyon tungkol sa kanyang hinaharap. Sa bagong determinasyon, isinara ni Mary ang kanyang maleta at inihanda ang sarili para sa isang paglalakbay na maaaring magbago ng kabuuan ng kanyang buhay. Bawat hakbang patungo sa naghihintay na taxi ay parang isang hakbang palayo mula sa kanyang nakaraan, patungo sa isang malabo ngunit promising na horizon.
Ang eroplano ay dumating sa Dubai sa gitna ng isang buhawi. Ang umiikot na buhangin ay nagtakip sa kanyang pagdating na para bang tinatago siya mula sa mga mata ng tadhana. Sa pamamagitan ng mga malabong bintana, muling lumitaw ang Dubai na parang isang gintong mirage. Ang mga skyscraper nito ay matatag na nakatayo laban sa galit ng bagyo. Sa paliparan, naghihintay si Teresa. Ang kanyang pagbubuntis ay kitang-kita na at ang ekspresyon ng kagalakan ay nagsisilbing liwanag sa kanyang mukha. Ang kanilang muling pagkikita ay puno ng damdamin, mahigpit ang kanilang yakap na parang nais magpantay ang oras ng kanilang pagkakalayo. "Narito ka na," sabi ni Teresa. Ang boses niya ay nanginginig sa emosyon. "Marami akong kwento, marami akong ipapakita sa iyo." Ang kanilang biyahe mula sa paliparan ay puno ng masayang pag-uusap. Ibinahagi ni Teresa ang mga balita tungkol sa darating na anak, ang kanyang mabait na asawa, at kung paano ang buhay sa Dubai ay lumampas pa sa mga pinakamatayog niyang inaasahan. Nakikinig si Mary, sumasalo sa kasiyahan ni Teresa, ngunit nararamdaman din ang lumalaking antisipasyon na hindi niya kayang ganap na tanggapin. Pagkatapos, may isang ngiti sa labi. Inihayag ni Teresa ang isang bagay na matagal nang hinahanap ni Mary at katulad ng isang hinagap. "Tinutukoy ka ni Reynaldo. Alam mo ba, siguro magiging masaya siya nang malaman niyang dumating ka na." Pumintig ang puso ni Mary at bigla ang malamig na hangin sa loob ng kotse ay tila hindi sapat laban sa tumataas na init sa loob niya. Ang mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod na makulay, emosyonal na karanasan. Sumabak siya sa buhay ng Dubai kasama si Teresa, namili ng mga gamit para sa kwarto ng bata, tinikman ang mga exotic na pagkain sa mga marangyang kainan, at humanga sa pagsasanib ng tradisyon at inobasyon ng lungsod. At pagkatapos, sa isang masayang hapunan ng pamilya na inihanda ni Teresa para ipagdiwang ang darating na kapanganakan, ang tadhana ay nagbalik kay Reynaldo sa kanyang buhay. Pumasok siya, ang kanyang presensya ay kasing tindi pa rin, ang ngiti niya ay isang ilaw sa silid na maliwanag na nakaset up. Nagkatinginan sila across the dinner table at sa sandaling iyon, alam ni Mary na ang kanyang puso ay hindi kailanman lubos na umalis. Nang mag-usap sila, walang kahirap-hirap na ituloy kung ano ang kanilang nasimulan. Tinalakay ang lahat mula sa sining at musika hanggang sa kanilang pinakamalalim na pangarap at takot. Naramdaman ni Mary na isang bahagi ng kanya na matagal nang natutulog ay ngayon ay ganap na nagigising. Noong gabing iyon, habang si Mary ay nahihirapan sa pagdapo ng kanyang mga mata sa guest room ng bahay ni Teresa, dumating ang isang desisyong hindi na niya kayang iwasan. Sa mga kamay na nanginginig, dulot ng bigat ng kanyang mga hakbang, kinuha niya ang telepono na lihim niyang binili bago pa ang kanyang paglalakbay. Isang bagong numero, isang bagong simula, isang pagkakataon na tuklasin ang kanyang mga damdamin nang hindi bitin sa bigat ng nakaraan. Ang mga sumunod na araw ay puno ng mga lihim na mensahe at mga tagong tagpo. Pinangunahan siya ni Reynaldo sa mga bahagi ng Dubai na hindi pangkaraniwang nilalakad ng mga turista, mga kaakit-akit na kafe sa mga makalumang eskinita, mga art gallery na nakatago sa mga modernong estruktura, mga paglubog ng araw sa disyerto na gumuguhit ng mga ferry na guhit sa kalangitan. Ang bawat sandali nilang magkasama ay nagpatibay ng isang bagay sa loob ni Mary, isang malalim at medyo nakakatakot na koneksyon. Higit pa ito sa simpleng paghanga, ito ay isang malalim na ugnayan na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Subalit, tuwing gabi, habang siya ay humihiga upang matulog, ang pagkakasala ay patuloy na kumakain sa kanyang kaluluwa. Tinitingnan niya ang larawan ni Nestor sa isa pang telepono, isang paalala ng buhay at mga pangako na iniwan niya sa Mexico.
5 taon ng kasaysayan ay hindi madaling kalimutan. Paano niya magagampanan ang mga malalim na damdamin kay Reynaldo habang patuloy na nakatali kay Nestor? Bilang isang obserbatibong pinsan, napansin ni Teresa ang pagbabago kay Mary. Isang hapon, habang nagkakaroon sila ng tsaa sa balkonahe na may tanawin ng Persian Gulf, maingat na binanggit ni Teresa ang paksa. Nakikita ko ang pagbabago sa iyo, Mary. Parang mas makulay ka, mas masaya. Dahil ba kay Reynaldo? Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Mary habang sumabog ang damdamin sa kanyang dibdib. Ibinahagi niya kay Teresa ang lahat. Ang mga lihim na tagpo nila ni Reynaldo, ang mga damdaming namumuo sa loob, at ang takot niyang magdulot ng sakit kay Nestor. Nakikinig si Teresa ng tahimik. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit. Nang matapos si Mary, inabot ni Teresa ang kanyang mga kamay. Ang boses nito'y matatag, ngunit mahabagin. Minsan, ang pag-ibig ay dumarating sa hindi inaasahang paraan at oras. Kapag ito ay totoo, kapag ito'y nagpaparamdam sa iyo na mas totoo ka sa sarili mo, hindi mo ito dapat talikuran. Karapat-dapat kang maging masaya, Mary. Kung matatagpuan mo ito kay Reynaldo, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob na ituloy ito. Ang mga salita ni Teresa ay nagbigay ng lakas kay Mary. Nang gabing yon, pagkatapos ng isang mahika at masarap na hapunan kasama si Reynaldo habang tinitingnan ang mga nagsasayaw na fountain ng Dubai, hinarap niya ang pinakamahirap na desisyon na kanyang naranasan. Tinawagan niya si Nestor. Ang tawag ay puno ng tensyon, may mga awkward na pagpos at mga hindi magkasundong palitan ng salita. Ang mga reaksyon ni Nestor ay mula sa hindi pagkakapaniwala, galit hanggang sa pagsusumamo. Paano mo magagawa ito sa atin? Tanong niya. Matapos ang 15 taon, isusumpa mo ang lahat para sa isang pansamantalang kasiyahan. Sinubukan ni Mary na ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Itinutok ang desisyon hindi lamang kay Reynaldo kundi sa paghahanap ng buhay kung saan siya ay magiging buo at tapat sa sarili. Ngunit ang tugon ni Nestor ay puno ng sakit at hindi pagkakaintindi. Ang mga huling salita ni Nestor bago niya tinapos ang tawag ay may halong desperasyon at isang nakatagong pagbabanta. Hindi ito tapos, Mary. Hindi kita bibigyan ng ganitong kaluwagan. Ang kaluwagan na inaasahan ni Mary ay nabalutan ng magkasunod na damdamin, pagkakasala, takot, ngunit pati na rin ang isang hindi maikakailang pakiramdam ng kalayaan. Tumangis siya sa ilalim ng kumikinang na buwan, nagluluksa sa pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay at sa nakakatakot na simula ng isa pang kabanata. Sa mga sumunod na araw, habang nilalakbay niya ang emosyonal na bagyong ito, pinakita ni Reynaldo ang kanyang pagkaunawa at pasensya. Binigyan siya ng espasyo upang magluksa at maghilom. Si Teresa at ang kanyang asawa ay patuloy na sumusuporta, nagbibigay ng aliw at gabay. Unti-unti niyakap ni Mary ang kanyang bagong realidad kay Reynaldo, bukas at walang panghihinayang. Ngayon ay magkasama na nilang maglakad sa abalang mga kalsada ng Dubai, magbahagi ng mga halik sa ilalim ng malawak na kalangitan ng disyerto at mangarap ng isang hinaharap na hindi tinatablan ng mga anino ng nakaraan. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa tahimik na hardin na pinalilibutan ng mga rosas, huminto si Reynaldo sa harap ng isang arko. Hinawakan niya ang mga kamay ni Mary, ang mga mata nito ay puno ng pag-ibig at pangako, at tinanong ang tanong na magbabago ng kanilang buhay magpakailanman. Mary, aking mahal, pakakasalan mo ba ako? Tila tumigil ang oras. Sa paligid nila, ang mga malumanay na tunog ng usapan at ang matamis na amoy ng mga bulaklak ay parang nawala. Iniwan lamang si Mary at Reynaldo. Ang kanilang mga puso ay nag-synchronize.
Habang nakatingin si Mary sa mga mata ni Reynaldo, nakita niya ang lahat ng kanyang mga inaasam, pagmamahal, paghanga at tunay na pagkakaibigan. Mahina niyang bumulong ng kanyang pagsang-ayon, ang kanyang tinig ay isang bulong, "Oo, pakakasalan kita." Ang kanilang sumunod na halik ay higit pa sa simpleng pagpapahayag ng pagmamahal. Ito ay isang sumpa, isang simula ng isang bagong kabanata. Nang ilagay ni Reynaldo ang singsing na may diamante sa kanyang daliri, hindi ito isang karaniwang singsing. Kumikislap ito ng kasing liwanag ng araw sa malawak na disyerto, sumasagisag sa kanyang pangako para sa bagong yugto ng buhay na kanilang tatahakin. Ang mga araw pagkatapos ng proposal ni Reynaldo ay puno ng kaligayahan, pagpaplano at mga pinagsasaluhang pananaw para sa hinaharap. Sa backdrop ng Dubai, isang lungsod na perpektong nagsasama ng luma at bago, ang kanilang kwento ng pag-ibig ay naging mas magical pa. Si Teresa, na kumikinang sa kasiyahan ng kanyang pagbubuntis, ay labis na natuwa para sa kanyang pinsan. Ang kanyang kasiyahan ay nahawa. Paulit-ulit niyang ipinahayag kung gaano sila kaperpekto para sa isa't isa. Ipinakita ni Reynaldo ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagiging maalalahanin at maasikaso. Pinapadali ang bawat hakbang ni Mary sa kanyang pamilya at kultura. Ang kanyang mga kamag-anak, isang mainit at magiliw na grupo, ay tinanggap siya ng buong puso. Ipinagmalaki ang mga lokal na tradisyon at nakakatawang kwento ng kabataan ni Reynaldo. Subalit, sa kabila ng kanyang kaligayahan, hindi maiwasan ni Mary na madama ang hindi pagkakapantay-pantay dulot ng mga mensahe at tawag ni Nestor, ang kanyang ex. Ang mga patuloy na mensahe at tawag mula kay Nestor, isang halong pagsusumamo at mga banayad na pagbabanta, ay patuloy na nakakagambala sa kanyang katahimikan. Isang gabi habang sila ay nag-dinner sa kanilang terrace na may tanawin ng Burj Khalifa, ang kanyang telepono ay nag-vibrate ng isang malamig na mensahe mula kay Nestor. Hindi pa ito tapos. Ang ating nakaraan ay hindi isang ilusyon sa disyerto. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, ngunit pinili niyang huwag ipagbigay alam kay Reynaldo ang kanyang mga alalahanin. Mas pinili niyang itaguyod ang mga masayang sandali nilang magkasama. Habang nagpapatuloy ang mga plano para sa kasal, niyakap ni Mary ang kanyang bagong buhay sa Dubai, nagsasanay sa wika at kultura at humahanga sa magandang pagsasama ng mga tradisyon ng disyerto at makabago. Ang bawat bagong karanasan ay pinatibay ang kanyang desisyon na manatili. Bagamat paminsang naramdaman niya ang pananabik sa bahay dulot ng mga pamilyar na tanawin at tunog na nagpapalala ng kanyang pangungulila sa Mexico. Ang kanyang determinasyon ay naharap sa pagsubok nang makatanggap siya ng isang nakakabahalang tawag mula sa kanyang ina. Nagkaroon ng atake sa puso ang kanyang ama. Ang urgensya sa boses ng kanyang ina ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Naghanda si Mary na umalis papuntang Mexico agad. Ayon sa kanyang pangako, nagpasya si Reynaldo na samahan siya. Idineklara, "Ang pamilya mo ay pamilya ko na. Magkasama natin itong haharapin." Ang kanilang pagdating sa lungsod ng Mexico ay isang matalim na kaibahan sa maayos na kalmado ng Dubai. Ang pamilyar na kaguluhan, ingay at mga amoy ay nagdulot sa kanya ng isang halo ng nostalgia at alalahanin. Sa ospital ang makita ang kanyang dating malakas na ama na mahina at nakaratay ay nakakalungkot. Ang mahigpit na yakap ng kanyang pamilya at ang mga pasasalamat ng kanyang presensya ay parehong nakakaaliw at masakit. Ang mga sumunod na araw ay isang mabilis na pagsasunod ng mga pagbisita sa doktor at mga oras ng pagkabahala. Sa lahat ng iyon, ang hindi matitinag na suporta ni Reynaldo ay lalong nagpatibay ng ugnayan niya sa pamilya.
Isang gabing nasa ospital, nakatagpo si Mary nang hindi inaasahang muling pagkikita kay Nestor. Ang kanilang pagkikita ay puno ng tensyon, puno ng mga hindi nasabi at mga hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang pagpayag sa nalalapit nilang kasal ay nagsilbing pagtatapos ng kanilang kabanata. Noong gabing iyon, habang siya ay humihikbi sa mga bisig ni Reynaldo, naramdaman niya ang pagsasara na matagal niyang hinahanap. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng pagbuti sa kondisyon ng kanyang ama at sa isang tahimik na sandali, ipinahayag niya ang kanyang pagsang-ayon kay Reynaldo, kinikilala ang tunay na pagmamahal na nakikita niya kay Reynaldo. Ang basbas ng kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng katiyakan sa kanyang mga desisyon, sa suporta ng kanyang pamilya at ang bagong pagtibay ng kanyang mga hakbang. Nagpasya si Mary na permanentlying manirahan sa Dubai, handa nang magsimula ng buhay na puno ng pag-ibig at mga bagong simula kasama si Reynaldo. Ang pagdating ni Mary sa Dubai ay nagmarka ng isang malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Hindi na siya simpleng bisita, kundi tunay na nagbabalik bayan. Habang ang eroplano ay dumating at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap na parang isang karpet ng mga bituin laban sa gabing kalangitan, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Naghihintay si Reynaldo, ang nangngiti niyang kasing ningning ng araw ng umaga, at tinanggap siya sa paliparan ng mga bukas na mga kamay. "Welcome home, my love," wika niya. Niyayakap siya ng isang mainit na yakap. Habang nakatayo doon, niyayakap ng pag-ibig ng lalaking kanyang iniintindi at ang mga alaala ng kanyang pamilya sa Mexico na nagpainit sa kanyang puso. Naramdaman ni Mary na siya ay nakatanim ng malalim sa kanyang bagong mundo. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay sa Dubai ay isang mabilis na agos ng mga emosyon at paghahanda. Ang dynamic na ritmo ng lungsod ay parang sumasalamin sa kanilang buhay. Puno ng kasiyahan, konting kaba at walang hangganang kaligayahan habang pinagpaplanuhan nila ang kanilang kasal. Ang mga desisyon tungkol sa lugar ng kasal at ang mga imbitasyon ay naging isang pagtuklas ng paghahalo ng kultura, pinagsasama ang makulay na Mexican na kasiglahan at ang elegante ng Arabo. Dinala si Mary sa isang mundo ng mga marangyang tela, mga exotic na pampalasa at mga sinaunang kaugalian. Ang pamilya ni Reynaldo ay buong sigla sa pagpaplano ng kasal. Ang kanyang mga tiyahin at mga pinsan ay dinala siya sa mga pinakamahihigpit na tindahan ng lungsod upang pumili ng mga tela na gagamitin sa paggawa ng isang wedding dress na magsisimbolo ng pagsasanib ng kanlurang sopistikasyon at Arabo na karangyaan, na may mga ginto at puting lace at kumikislap na perlas at kristal na idinisenyo upang magpakita ng sinag ng araw sa disyerto. Si Reynaldo naman ay inasikaso ang mga praktikal na detalye. Pinili nila ang isang kamanghamanghang resort kung saan ang disyerto ay humahalik sa dagat para sa kanilang seremonya ng paglubog ng araw, na nag-aalok ng isang canvas ng gintong at pink na kalangitan. Si Teresa, na muling nabuhay matapos ang kanyang pagbubuntis, ay naging matatag na taga-suporta ni Mary, tumulong sa pag-organisa ng isang selebrasyon na magpaparangal sa kanilang magkabilang kultura. Nagplano sila ng isang menu na isang masarap na kombinasyon ng tradisyonal na Mexican na lasa at mga delikadesa ng Arabo upang matiyak na magiging maalala ang selebrasyon. Habang papalapit na ang kasal, ang kasiyahan ni Mary ay tinatablan ng kaba tungkol sa mga malalayong pamilya at mga kaibigan sa Mexico. Ang kanyang mga alalahanin ay nawala isang gabi nang mag-ayos si Reynaldo ng isang sorpresa na video call kasama ang buong pamilya niya. Ang makita ang kanilang mga mukha at marinig ang kanilang mga basbas ay nagpatanggal ng anumang natirang pagdududa. Ang emosyonal na suporta ng kanyang pamilya ay nagpapatibay sa kanyang tiwala sa landas na pinili niya.
Sa mga araw bago ang kasal, naging lugar ng pagtatagpo ang Dubai para sa mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na naaakit sa nalalapit na selebrasyon at sa kilalang hospitality ng lungsod. Ang gabi bago ang kasal ay puno ng mga tradisyonal na kasiyahan. Isang henna night para sa mga kababaihan, puno ng awit at mga ibinahaging karunungan, at isang masiglang pagtitipon para kay Reynaldo at sa kanyang mga kamag-anak na kalalakihan, puno ng tawanan at kasamahan. Sa umaga ng kasal, kumikinang ang araw ng disyerto, ipinagpapala ang kanilang espesyal na araw. Habang naghahanda si Mary, napapalibutan ng mga estilista at makeup artists, siya ay nagbago at naging isang kamanghamanghang nilalang. Ang kanyang dress, isang patunay ng kahusayan ng mga artisan, ay kumikislap ng buhay. Habang nagninilay siya sa kanyang paglalakbay, namangha siya kung paano umikot ang kanyang buhay mula sa mga hindi inaasahang kaganapan hanggang sa sandaling ito na malapit ng ikasal sa kanyang soulmate, sa kanyang bagong tahanan na napapaligiran ng pag-ibig at isang pakiramdam ng pagkakakilanlan. Isang malumanay na katok sa pinto ang nagpatigil kay Mary mula sa kanyang pagmumuni. Si Teresa na kumikinang sa kanyang bridesmaid dress ay nagbigay ng ngiti at nagsabi, "Panahon na, naghihintay na ang lahat." Si Mary ay tumingin sa salamin, isang huling pagkakataon, at huminga ng malalim, pinatatag ang sarili para sa mga hakbang na humahantong sa isang mahalagang sandali. Habang siya ay naglalakad patungo sa pinto, ang bawat hakbang ay pakiramdam na parang isang lakad, hindi lang patungo kay Reynaldo, kundi patungo sa isang hinaharap na puno ng pagmamahal at walang katapusang posibilidad. Ang isle ay isang tanawin, pinalamutian ng mga arko ng puti at gintong mga bulaklak na bumuo ng isang tunnel na naglalabas ng kagandahan at halimuyak. Habang naglalakad sa landas ng mga bulaklak, sinamahan siya ng kanyang ama na naglakbay mula sa Mexico. Ang pagsasanib ng mga melodyang Arabo at musikang mariachi ay nagpatibay ng paghahalo ng kanilang mga kultura na sumasagisag sa kanilang unyon. Sa dulo ng aisle, sa ilalim ng canopy ng puting seda na dumadaloy, naroroon si Reynaldo. Ang kanyang ngiti nang makita siya ay kasing ningning ng paglubog ng araw na parang binura ang lahat ng kanyang mga alalahanin at ang nakaraan. Narito sila sa sandaling ito, handa ng magtahi ng kanilang mga hinaharap. Ang seremonya ay isang magandang pagsasanib ng kanilang mga tradisyon. Isang imam at isang pari ng Katoliko ang nagsagawa na naghahalo ng mga elementong Islamiko at Kristiyano ng maayos. Habang sila ay nagpapalitan ng mga singsing at mga panata sa Arabic at Espanyol, ang kanilang mga tinig ay puno ng emosyon at ang deklarasyon ng kanilang kasal ay ipinagdiwang ng isang kamangha-manghang pagpapaputok ng mga paputok na nagliwanag sa kalangitan ng disyerto habang ang kanilang mga bisita ay nagsisigaw. Tinatabunan sila ng mga petal ng rosas at bigas. Ang reception ay isang masiglang selebrasyon ng kanilang unyon na tumagal hanggang sa mga unang oras ng umaga. Ang mga mesa ay puno ng mga pagkaing mula sa parehong kultura. Ang musika ay umaagos mula sa Latin beats at mga tunog ng Arabo, at ang kasiyahan ng dalawang pamilya na nagsanib ay nagmarka sa mga kasiyahan. Sa kanilang unang sayaw, bumulong si Reynaldo kay Mary, tinanong kung siya ba ay masaya. Ang kanyang luhang pagtango ay nagsabi ng lahat na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Ipinapahayag ang kanyang kaligayahan at ang malalim na koneksyon sa kanyang bagong buhay, pamilya at tahanan. Habang ang selebrasyon ay humuhupa at ang mga huling bisita ay nagpaalam, nagretiro ang mag-asawa sa kanilang bridal suite. Sa balkonahe, nakatayo sila ng magkasama. Ang buwan ng disyerto ay naglalabas ng isang mapayapang liwanag sa kanila. "Ano ang iniisip mo?"
Tanong ni Reynaldo. Ang mga braso niya ay nakapulupot sa kanya. Kung gaano ako kapalad, sagot ni Mary, na makita kung saan dadalhin ang buhay kapag sinundan mo ang iyong puso. Ang kanyang halik ay nagpirma sa kanilang pag-uusap, nag-aalok ng pangako ng isang buhay na magkasama, gumagawa ng kanilang sariling mga kwento sa ilalim ng malawak na kalangitan na puno ng mga bituin ng disyerto. Ang umaga pagkatapos ng kanilang kasal ay nagdala ng katahimikan sa disyerto na sumasalamin sa kapayapaan sa kanilang mga puso. Ang plano ng araw ay simple, mag-enjoy ng isang magaan na agahan kasama ang mga natitirang miyembro ng pamilya bago lumipat sa kanilang bagong apartment sa Dubai. Ang kanilang mga puso ay puno ng kasiyahan para sa honeymoon na naghihintay sa mga luntiang isla ng Timog Silangang Asya. Ang agahan ay isang magaan at masayang pagtitipon, puno ng tawanan at mga plano para sa hinaharap. Ipinahayag ng mga magulang ni Mary ang kanilang kasiyahan at pagmamalaki na nai-inspire sa kanyang kaligayahan. Sumunod ang mga emosyonal na pamamaalam kasama ang mga pangako na manatiling konektado. Habang sila ay nagsisimula sa kanilang sports car na regalo sa kasal, ang belo ni Mary ay sumasayaw sa hangin. Habang sila ay nagmamaneho, itinuro ni Reynaldo ang mga magiging tampok sa kanilang buhay ng magkasama. Mula sa kanyang paparating na opisina hanggang sa mga posibleng weekend family outings. Ngunit habang nagsisimula si Mary na mag-isip ng kanilang mga magiging anak, isang anino ang dumaan sa kanyang isipan, isang itim na kotse na masyadong malapit sa rearview mirror. Ngunit mabilis niyang iniiwas ang alalahaning iyon, ayaw payagan na madungisan ang kanilang perpektong araw. Ngunit sa isang nakakagulat na sandali, ang lahat ay nagbago. Ang itim na kotse ay bumangga ng malakas sa likod ng sasakyan ni Reynaldo. Ang mundo ay parang yumanig sa paligid ni Mary habang si Reynaldo ay nakikipaglaban upang makuha ang kontrol ng sasakyan. Ngunit ang kotse ay umiikot at nag-overshoot. Sa gitna ng kaguluhan, si Mary at Reynaldo ay nagpalitan ng isang mabilis na tingin ng labis na takot at malalim na pagmamahal. Ang kanilang mga mata ay nagsasabi ng mga paghingi ng tawad at walang katapusang pagmamahal. Pagkatapos ang dilim ay bumalot sa kanya. Nang magising, ang unang naramdaman ni Mary ay ang amoy ng gasolina at ang malalayong tunog ng sirena. Tumagos ang sakit sa kanyang katawan nang mapagtanto niyang hindi siya makagalaw. Ang kanyang wedding dress ay nasira at madumi. Nang magsimulang magtakda ang panik, naisip niyang sila ay nabangga malapit sa isang ravine at ang sasakyan nila ay overturned. Bahagya niyang naririnig ang mahihinang boses ni Reynaldo, ngunit ito ay mabilis na nawala. May mga tinig na sumisigaw sa malayo, may tumatawag para sa emergency services. Inilarawan ang nakakatakot na eksena. Ang mga pagsisikap na magsagip ay parang nagiging malabo habang si Mary ay dumadaan sa pagitan ng kamalayan at dilim. Ang pisikal na sakit ay halos nagiging wala kumpara sa takot para kay Reynaldo. Nang sa wakas ay mailabas siya mula sa pagkakatrap sa sasakyan, panandalian siyang nabulag ng matinding araw ng disyerto. Malapit, ang mga paramedic ay desperadong nagtatangka ng CPR kay Reynaldo. Wala ng pulso si Reynaldo, sigaw ng isa. Ang puso ni Mary ay bumulusok. Tinangka niyang sumigaw, magkilos, ngunit ayaw sumunod ng kanyang katawan. Inilagay siya sa ambulansya. Ang mga sirena ay isang malalim na echo sa kanyang mga desperadong sigaw para kay Reynaldo. Ang paglalakbay patungo sa ospital ay isang malabo na paglalakbay ng takot at hindi makapaniwala. Si Mary ay kumapit sa kamalayan, nagdarasal na sana lahat ng ito ay isang masamang panaginip. Sa ospital, ang kaguluhan ay ramdam, mga nagmamadaling tinig, mabilis na mga hakbang, at ang kalansing ng mga medikal na kagamitan ay puno sa hangin habang siya ay mabilis na dinala sa operasyon. Nang magising siya sa ICU, ang tanawin ng kanyang inang umiiyak ay nagdulot ng takot. "Mom,
Nang hina niyang tinanong, "Nasaan si Reynaldo?" Ang mga luhang umaagos sa pisngi ng kanyang ina ay sumagot bago pa dumating ang mga salita. "Oh, anak ko, pasensya na." Ang bigat ng katotohanan ay dumapo sa kanya bago pa ito nasabi, wala na si Reynaldo. Ang devastasyon ng pag-unawang iyon ay nagdulot ng isang malalim na kalungkutan kay Mary. Ang kanyang sigaw ay umaabot sa buong ospital. Isang tunog ng sakit na nagdulot sa mga nurse na dumating upang magbigay ng mga sedatives. Sa sandaling iyon, hinarap ni Mary ang isang realidad kung saan ang bawat pangarap at plano nilang magkasama ni Reynaldo ay nawasak sa isang saglit na marahas na sandali na iniwan siyang nababalot ng isang kalungkutan na sobrang lawak upang pagtagumpayan. Sa mga araw pagkatapos ng aksidente, natagpuan ni Mary ang kanyang sarili na naglalayag sa isang kalabuan ng mga gamot at matinding kalungkutan. Bagamat nagsimulang gumaling ang kanyang mga pisikal na sugat, mga bali at pasa, ang kanyang puso ay nanatiling pira-piraso. Ang pamilya ni Reynaldo na pareho ring wasak dahil sa kanilang pagkawala ay nanatiling nasa kanyang tabi. Ang kanilang presensya ay isang tahimik na patotoo sa kanilang pinagsasaluhang kalungkutan. Si Reynaldo's ina na may mga mata na puno ng luha ay madalas na nakaupo sa tabi ng kama ni Mary. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak sa isang walang salitang komunyon, pinag-uugnay ng kanilang magkaparehong sakit. Habang ang lakas ni Mary ay unti-unting bumabalik, ang kwento ng aksidente ay nagsimula ng isang media frenzy sa Dubai at sa buong mundo. Ang mga pahayagan at mga news site ay ipinakita ang mga masayang larawan mula sa kasal, kasabay ng madilim na aftermath sa ravine na naglalarawan ng isang matinding larawan ng trahedya. Ang pagkakakilanlan at motibo ng driver sa itim na kotse na nagpasimula ng fatal na sequence ng mga pangyayari ay nanatiling misteryo, kaya't pinagbabarilan ng Dubai Police ang mas malalim na investigasyon. Isang gabi, habang siya ay nagbabantay sa ospital, isang detective ang dumating upang bisitahin siya. Ipinakita nito sa kanya ang security footage mula sa aksidente na nagpakita ng nakakagimbal na detalye. Ang itim na kotse ay kahawig ng isang kotse na dating minaneho ni Nestor, ang kanyang ex-boyfriend sa Mexico. Ang posibilidad na si Nestor ay maaaring may kinalaman na posibleng naglakbay ng libu-libong milya na tinutukso ng obsesyon ay nagtanim ng isang binhi ng takot at duda sa isipan ni Mary. Desidido siyang maghanap ng katarungan para kay Reynaldo at alamin ang katotohanan sa likod ng kalamidad na nagtanggal sa kanilang hinaharap. Nagdesisyon si Mary na makilahok sa investigasyon kapag siya ay pisikal na kayana. Ang Dubai na dating isang lungsod ng mga pangarap at pag-ibig ay ngayon ay umaalulong ng mga alaala ng nawalang pag-ibig at wasak na pangarap sa bawat paglubog ng araw. Ang libing ni Reynaldo ay isang surreal at masakit na karanasan para kay Mary. Nakasuot ng itim na labis na kabaligtaran sa puti ng kanyang wedding dress na isinusuot lamang ilang linggo bago, siya ay nakatayo sa tabi ng kanyang libingan na napapalibutan ng isang kawalan ng pakiramdam. Sa gitna ng mga nagluluksa, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, isa na hindi dapat naroroon. Sa isang saglit naisip niyang si Nestor ito, ang kanyang ekspresyon ay puno ng mga emosyon, ngunit nawala siya bago pa niya makumpirma ito. Ang pagkakakita na ito, tunay man o imahinasyon, ay nagpasiko sa kanyang mga pagdududa at nagpatuloy na nagtulak sa kanyang pagsisiyasat. Ibinuhos ni Mary ang kanyang sarili sa investigasyon. Nire-review ang mga security tapes, tinitingnan ang mga flight records at hotel logs ng walang patid. Ang kanyang paghahanap sa katotohanan ay naging kanyang tanging layunin, isang paraan upang parangalan ang alaala ni Reynaldo at makahanap ng kapanatagan.
Habang pinapagtatibay ang impormasyon gabi-gabi, ang babaeng nagdadalamhati ay naging isang determinadong tagapaghanap ng katarungan. Sa kabila ng mga pakiusap ng kanyang mga biyenan na bumalik na sa Mexico upang maghilom sa isang lugar na ngayon ay puno ng sakit, na natili si Mary sa Dubai. Hindi siya aalis, hindi hanggat hindi natutuklasan ang katotohanan. Pagkatapos isang gabi, habang siya ay nagsisiyasat sa isa pang set ng mga data, isang anonymous na tawag ang pumutol sa katahimikan. Isang distorted na boses ang nagbigay ng isang nakakakilabot na pahiwatig. Hindi lahat ng aksidente ay aksidente. Tingnan sa disyerto kung saan ang mga lihim ay inilibing sa buhangin. Ang cryptic na clue na ito, bagamat nakakatakot, ay muling nagbigay ng pag-asa kay Mary. Marahil ito na ang lead na kanyang hinahanap upang matuklasan ang kung ano o sino ang nagbago sa kanyang pangarap at ginawang isang bangungot. Kaagad humingi si Mary ng tulong sa isang bihasang private detective sa Dubai, kilala sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga nakatagong aspeto ng lungsod. Magkasama nilang sinimulan ang pagbuo ng isang komplikadong palaisipan ng panlilinlang na lumalampas pa sa inakalang aksidente. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon, natuklasan nila ang nakakabahalang mga koneksyon. Ang itim na kotse na nasangkot sa aksidente ay nirentahan mula sa isang front company na sa masusing investigasyon ay nag-ugnay sa mga kahina-hinalang aktibidad sa Mexico. Bawat piraso ng ebidensya na kanilang natuklasan ay naglapit sa kanila sa isang nakakakilabot na realidad na pinipilit ni Mary na harapin. Kung si Nestor ba ay nagplano ng isang operasyon na lumampas sa mga kontinente upang sirain ang kanyang kaligayahan o may mas malupit na puwersa na nakatago sa likod nito. Sa buong paghahanap ng katotohanan, si Mary ay nagbago ng malaki. Ang sakit at pagkawala na kanyang naranasan ay nagpatibay sa kanyang determinasyon. Wala na ang inosenteng dalagang dumating sa Dubai upang maghanap ng pag-ibig at kasiyahan. Siya ay naging isang matatag na babae, naglalayon na ilantad ang katotohanan, anuman ang halaga. Ang mga gabi sa disyerto na dati ay puno ng matatamis na pangako, ngayon ay umaalulong ng mga bulong ng panganib at mga lihim na nakatago. Tinahak ni Mary ang mga madidilim na kalaliman ng ilalim ng Dubai, kung saan ang mga yaman ay higit pa sa batas at ang mga lihim ay kasing lalim ng mga mina ng langis, at patuloy siyang nagpatuloy. Sa bawat hakbang patungo sa pagtuklas ng katotohanan, pakiramdam ni Mary ay malapit siya kay Reynaldo at sa paghahanap ng katarungan para dito. Ngunit lubos niyang alam ang delikadong landas na tinatahak niya, isang landas na maaaring walang balik. Sa ilalim ng buwan ng disyerto, kung saan siya unang nakatagpo ng kaligayahan at sa kalaunan ay nakaharap ang matinding pagkawala, tumayo siya ng matatag. Hawak ang singsing na kasal ni Reynaldo, ipinangako niya sa malamig na hangin, "Makakamtan ko ang katarungan para sa iyo, aking mahal. Hindi alintana ang halaga o ang magiging landas, ilalantad ko ang katotohanan at pahahalagahan ang iyong alaala. Hindi ito ang ating pagtatapos, ito'y simula lamang ng aking walang tigil na paghahanap sa katotohanan." Kaya't sa ilalim ng kalangitang puno ng mga bituin, nagsimula si Mary sa pinakamapanganib at pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay, isang kabanatang magtutulak sa kanya upang harapin ang kanyang nakaraan at ang mga mas madidilim na nilalang na hindi niya kailanman inisip na haharapin. Habang ang araw ay dumipensa sa ilalim ng horizon, pinapalitan ang kalangitan ng mga kulay ng pula at ginto. Isang tawag mula sa detective na kanyang kinontrata ang nagbago ng direksyon ng kanyang investigasyon. Ang boses nito, puno ng kaguluhan at tensyon, ay naghatid ng bigat ng natuklasang impormasyon.
Miss Mary, hinikayat siya, nakatagpo kami ng isang bagay na mahalaga. Kailangan kang makipagkita sa amin kaagad. Nagmadali si Mary patungo sa napagkasunduang lugar ng pagkikita, isang tahimik na kafe sa mga gilid ng Dubai. Ang kafe ay kaunti lamang ang tao. Ang ilang mga patron ay mga negosyante na abala sa kanilang mga laptop o mga pagod na turista na umiinom ng kanilang huling kape. Ang detective, isang kalalakihang nasa gitnang edad na may matalim na mga mata at maayos na bigote, ay naghihintay sa kanya sa isang nakatagong mesa. Nang lumapit si Mary, iniabot nito ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Ang boses niya ay mababa. Ang nakapaloob dito ay maaaring mapanganib. Sigurado ka bang nais mong magpatuloy? Walang pag-aalinlangan, ipinahayag ni Mary ang kanyang kahandaan. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang kanyang tinig ay matatag, ngunit ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang detective ay tumango ng tahimik at binuksan ang folder. Sa loob, kasama ang iba't ibang dokumento at mga call transcripts, ay mga larawan na agad na nakatawag ng pansin kay Mary. Naroon si Nestor, kuha sa ilang kahina-hinalang sitwasyon sa Dubai. Sa isang larawan, nakikipag-usap siya sa isang suspek na tao sa isang madilim na eskinita. Sa isa pa, pumasok siya sa parehong model ng itim na kotse na nasangkot sa aksidente. Ipinaliwanag ng detective, sinundan namin ang kanyang mga galaw. Dumating siya dito 3 araw bago ang iyong kasal, nagrehistro sa isang hotel gamit ang isang alias, at minonitor ang iyong mga galaw pati na kay Reynaldo. Narito ang mahalaga. Itinuturo niya ang transcript ng tawag. Ang intercepted call sa pagitan ni Nestor at ng isang hindi kilalang lalaki ay nagpapakita ng isang plano na itinakda para sa iyong araw ng kasal. Habang nakikinig si Mary, naramdaman niyang nawawala ang kanyang mga paligid at nagsimula ng mag-combine ang mga piraso ng palaisipan na nagpapakita ng nakakatakot na larawan ng pagtataksil. Hindi lamang si Nestor ang sumunod sa kanya sa Dubai, siya ay nagplano ng metikulosong paraan upang sirain ang kanyang kaligayahan. Pero bakit? Mahinang sambit ni Mary, higit para sa sarili kaysa sa detective, ang kanyang tinig ay halo ng desespero at hindi makapaniwalang reaksyon. Paano niya nagawang gumawa ng ganoong hakbang? Pinagmamasdan siya ng detective ng may halo ng simpatiya at seryosong pagninilay. Ang pag-ibig at galit ay malapit na magkaugnay, ma'am. Minsan ang pag-ibig na nauurong ay nagiging isang bagay na mas madilim at mas mapanira. Habang pinoproseso ni Mary ang mga salitang iyon, inilatag ng detective ang higit pang mga natuklasan mula sa investigasyon. Ang mga circumstantial evidence ay nag-uugnay kay Nestor sa pagpapaupa ng itim na kotse. May mga saksi na nakakita sa kanya malapit sa lugar ng aksidente at isang security camera ang nakakita ng katulad na sasakyan na tumakas pagkatapos ng insidente. Ang bawat pagdapo ng mga ebidensya ay parang isang patalim na tumagos sa puso ni Mary. Ang kaisipan na si Nestor, ang lalaking minsan niyang minahal, ay may ganitong kalupitan ay halos hindi niya kayang tiisin. Ngunit ito'y lalo pang nagpatibay ng kanyang determinasyon. Ngayon na alam ko na ang katotohanan, hindi ako titigil hanggat hindi nakakamtan ang katarungan. Ano ang susunod na hakbang? Tanong niya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig ngunit puno ng matibay na layunin. Tinitigan siya ng detective ng mabigat. Mayroon tayong sapat na ebidensya upang ilahad ito sa mga autoridad. Ngunit kailangan kong magbigay ng babala, Miss Mary. Ang hakbang na ito ay hindi na mababawi at maaaring maglagay ng panganib sa iyong buhay. Isinara ni Mary ang kanyang mga mata sandali, inaalala ang masayang ngiti ni Reynaldo, ang liwanag sa mga mata nito nang magmungkahi siya at ang init ng kanyang mga yakap. Nang buksan niyang muli ang kanyang mga mata,
Kumikislap ang mga ito ng matatag na determinasyon. Hindi ko iniintindi ang mga panganib, wika niya ng matatag. Karapat-dapat si Reynaldo sa katarungan at sisiguraduhin ko na makakamtan niya ito. Tumango ang detective ng may pag-apruba. Sige, magpatuloy tayo. Sumunod ay isang masalimuot na galak ng mga kaganapan. Ipinakita ni Mary at ng detective ang kanilang kumpletong ebidensya sa mga autoridad sa Dubai. Napabilib ang mga pulis sa kanilang masusing investigasyon at kumilos ng mabilis. Inilabas ang isang international arrest warrant para kay Nestor at ipinadala ang mga alerto sa lahat ng mga daungan at paliparan sa buong UAE. Samantala, si Mary ay inilagay sa ilalim ng 24/7 na proteksyon ng pulisya upang tiyakin ang kanyang kaligtasan mula sa anumang posibleng banta. Ang mga sumunod na araw ay puno ng magkasabay na paghihirap ng anticipation at takot. Ang bawat tunog, bawat anino ay nagdudulot kay Mary ng takot, kalahating umaasa na si Nestor ay lilitaw. Ngunit sa kabila ng pagkabahala, isang tiyak na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Alam niyang aktibong iginagalang niya ang alaala ni Reynaldo. Isang linggo pagkatapos, isang balita ang kumalat. Nahuli si Nestor habang sinusubukang pumasok sa Oman pagkatapos ng isang mabilis na habulan at putukan. Nang makita ni Mary si Nestor na naka-handcuffs at ginagabayan ng mga pulis, halos hindi niya makilala ang lalaking minsan niyang minahal. Ang kanyang hitsura ay punit-punit. Ang kanyang mga mata ay hollow na puno ng galit at desespero. Nagkatinginan sila ng saglit at isang malamig na kilig ang dumaan sa katawan ni Mary. Ang paglilitis na sumunod ay nagkuha ng pansin mula sa buong mundo. Isang kwento ng pag-ibig, selos at trahedya na nag-unfold na parang isang drama na ipinapakita sa buong mundo. Nagpatotoo si Mary nang may dangal, ikinukwento ang kanyang kwento ng pag-ibig kay Reynaldo at ang pagkalugmok na sumunod. Dahil sa mga ebidensyang hindi mapapawalang sala, inamin ni Nestor ang kanyang ginawa, ipinahayag ang kanyang mga twisted na motibo na nag-ugat sa obsesyon at galit. Hindi ko kayang makita siyang masaya sa ibang tao, umamin si Nestor, ang tinig niya ay nanghihina. Kung hindi ko siya makuha, walang ibang makakakuha. Ang hatol ay mabilis at matibay. Nahatulan si Nestor. Nang siya ay pinaalis, ang titig na ibinigay niya kay Mary ay tila naghahanap ng kapatawaran at sabay na hamon sa kanyang determinasyon. Matapos ang paglilitis at ang katarungan na naipagkaloob, si Mary ay nakatayo sa isang crossroads. Ang katotohanan ay nailabas na, ngunit ang puwang sa kanyang puso ay nanatili. Nagdesisyon siyang hindi na manatili pa sa Dubai at nagtakda ng bagong simula, malaya mula sa mga alaala na patuloy na gumugulo sa kanya. Pagkatapos ibenta ang kanilang apartment ni Reynaldo at i-donate ang proceeds sa charity, nagpahayag siya ng pamamaalam. Nangangako kay Reynaldo's family na palagi niyang ituturing ang Dubai bilang pangalawang tahanan. Sa araw ng kanyang pag-alis, dinalaw ni Mary ang libingan ni Reynaldo sa huling pagkakataon. Matapos ang isang sandali ng tahimik na pag-aalay, bumulong siya ng isang taos-pusong pamamaalam, ipinangako na mabubuhay ng buo sa kanyang alaala. Habang siya ay sumasakay sa eroplano, iniwan ang lungsod ng kanyang pinakamalalim na kasiyahan at kalungkutan. Naiisip niya ang ngiti ni Reynaldo. Sa imahe na iyon sa kanyang puso, hinarap niya ang hinaharap, handa para sa mga bagong simula at ang pagpapagaling na inaasahan niyang darating kasama nito. Ang paglubog ng araw ay nagkulay sa kalangitan habang ang eroplano ay umaakyat na nagmamarka ng pagsilang ng isang bagong kabanata sa buhay ni Mary, puno ng posibilidad para sa mga bagong pakikipagsapalaran at kapayapaan.
Lumipas ang mga taon, bawat isa ay tulad ng isang tahimik na agos ng buhangin sa isang orasan ng buhangin, habang si Mary ay nagsisikap na muling buuin ang kanyang buhay malayo sa nakakabahalang alaala ng Dubai. Nanirahan siya sa isang maliit na baybaying bayan sa katimugang bahagi ng Espanya, kung saan ang banayad na hampas ng tubig ng Mediteraneo ay kahalintulad ng liwanag ng araw na kanyang naranasan sa disyertong iyon. Doon, nakatagpo si Mary ng kapanatagan sa sining, nagbukas ng isang maliit na galerya na nagpapakita ng mga lokal na artistang Espanyol, pati na rin ang mga likha na sumasalamin sa kanyang panahon sa Arabong mundo. Ang sining ay naging kanyang santuwaryo, isang kanal para sa emosyonal na pagnanasa na patuloy na dumadaloy sa kanyang kalooban. Sa kabila ng tahimik na kalikasan at ng kanyang bagong simula, ang mga anino ng nakaraan ay mahigpit na nakakapit. Ang mga bangungot ng aksidente ay gumising sa kanya, at may mga araw na ang bigat ng kanyang pagkawala ay tila hindi kayang tiisin. Isang araw, habang naglalakad siya sa baybaying tinatamaan ng sikat ng araw sa paglubog ng araw, isang tawag mula sa kanyang pinsang si Teresa ang nagbasag ng mahinang kapayapaan. Ang tinig ni Teresa, puno ng pagkaurhente, ay dumaan sa katahimikan. "Mary, may bagong ebidensya na lumitaw tungkol sa aksidente. Kailangan mong bumalik sa Dubai ngayon." Ang puso ni Mary ay bumilis sa isang halo ng takot at determinasyon. 5 taon na mula nang hatulan si Nestor sa kaso ng pagkamatay ni Reynaldo. Ano ang maaaring lumabas ngayon? Dahil sa bigat ng tono ni Teresa, mabilis na nag-impake si Mary at sumakay sa unang flight patungong Dubai. Habang bawat milya ay lumalapit siya sa disyertong lungsod, isang alon ng mga alaala ang dumaloy sa kanya, ang tawa ni Reynaldo, ang pakiramdam ng kanyang kamay, at pagkatapos ang nakakapinsalang aksidente. Ang pagdating sa Dubai ay tila isang pagbabalik sa nakaraan. Ang tanawin ng lungsod ay nagbago, may mga bagong matataas na gusali na tumusok sa abot tanaw, ngunit ang hangin ay may dala pa ring pamilyar na amoy ng mga pampalasa at mga pangakong hindi natupad. Si Teresa ay naghintay ng may kaba sa paliparan, at ang kanilang muling pagkikita ay isang mahigpit na yakap ng pinagsamang kasaysayan at sakit. "Ano ang nangyari?" agad na tanong ni Mary pagkahiwalay nila. "Ano ang bagong impormasyon?" Nagmasid si Teresa sa paligid ng may pag-aalinlangan. "Hindi dito, hanap tayo ng ligtas na lugar para mag-usap." Nakahanap sila ng kanlungan sa isang liblib na kafe sa gilid ng lungsod, kung saan ang pag-ihip ng kape ay nagbigay ng veil ng privacy. Nang makaupo na sila, lumapit si Teresa. Ang kanyang tinig ay may kabog. Ilang linggo na ang nakalipas, isang lalaki ang lumapit sa mga pulis na nagsasabing may mahalagang impormasyon tungkol sa aksidente ni Reynaldo, isang impormasyon na maaring magbago sa lahat ng akala natin tungkol dito. Parang tumigil ang mundo ni Mary. "Ano ang ibig mong sabihin?" stammer niyang tanong. Ang pagkabigla ay malinaw sa kanyang nanginginig na tinig. Malalim na huminga si Teresa bago magpatuloy. Itong lalaking ito ay nagsasabing hindi nag-iisa si Nestor sa aksidente. May isa pang kasangkot, isang tao na makapangyarihan, may kakayahan at motibo na nais ipahamak si Reynaldo. Ang balita ay dumaloy kay Mary tulad ng malamig na alon na nag-iwan sa kanya ng hininga at pagkalito. Pero bakit? Sino ang nais manakit kay Reynaldo? Tanong niya. "Ang mga pulis ay patuloy pa ring nagsusuri," sagot ni Teresa. "Pero ang informante ay nagsasabing hindi lang isang malupit na pagkilos ni Nestor ang aksidente. Ito ay isang kalkuladong hakbang mula sa isang tao na nakikita si Reynaldo bilang isang banta." Ang lupa sa ilalim ni Mary ay tila nagiba sa pagbubunyag.
Sa loob ng mga taon, inisip niyang ang katotohanan ng pagkamatay ni Reynaldo ay nakasalalay sa hatol kay Nestor, isang masakit na pagsasara. Ngunit ngayon, ang katotohanang iyon ay nahulog at ipinamukha ang isang pagkabasag ng mga hindi pa nalutas na misteryo. Sino itong lalaking ito? Tanong niya nang may pagkaurhente, ang isipan niya ay mabilis na naglalakbay. Bakit siya lumantad pagkatapos ng lahat ng panahong ito? Umuiling si Teresa. Hindi malinaw. Ang mga pulis ay pinananatiling lihim ang mga detalye. Pero may mga rumor na nagsasabing siya ay kasangkot sa aksidente at ngayon ay natatakot para sa kanyang buhay. Nabigla, humilig si Mary, tinatanggap ang bigat ng kanyang narinig. Kung ito ay totoo, nangangahulugang ang tunay na may kagagawan sa pagkamatay ni Reynaldo ay malaya pa at ang hustisyang inisip niyang na secure ay isa lamang ilusyon. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Mary. Ang tinig niya ay tumatag na may kasiguruhan mula sa mga taon ng pakikisalamuha sa kalungkutan at pagtataksil. Ang tingin ni Teresa ay may halo ng paghanga at pag-aalala. Alam kong nais mong kumilos, kaya't dinala ko ito sa iyo. Inilabas niya ang isang sobre sa mesa. Sa loob, natagpuan ni Mary ang isang kayamanang dokumento, mga ulat ng pulisya, transcript ng mga interview at mga larawan, isang kumpletong dosye sa bagong investigasyon. Paano mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Mary. Ang mga mata niya ay malaki sa gulat at bahagyang takot. Nagbigay si Teresa ng isang mahina, maingat na ngiti. May mga koneksyon ako. Pero mag-ingat ka, Mary. Kung totoo ang sinasabi ng lalaking ito at may makapangyarihan na nakatago sa likod nito, maaari kang malagay sa malaking panganib. Nararamdaman ni Mary ang bigat ng kanyang misyon. Kinikilala ang tindi ng sitwasyon, ngunit alam niyang hindi siya maaaring tumalikod dito. May utang siya kay Reynaldo at sa kanyang alaala upang tuklasin ang buong lawak ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkamatay. Salamat, Teresa, sabi niya, hawak ang kamay ng kanyang pinsan at may kasamang pasasalamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ang iyong suporta. Sa gabing iyon, sa kalungkutan ng kanyang kuwarto sa hotel, pinag-aralan ni Mary ang mga dokumento. Bawat pahina ay nagdagdag ng higit pang piraso sa isang magulo at nakakatakot na palaisipan. Mga ulat ng misteryosong transaksyong pinansyal, mga lihim na pagtitipon, at mga nakatagong banta ang nagkalat sa mga pahina. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang paulit-ulit na pangalan, Al-Ursiid. Ang individual na ito isang mahalagang tao sa loob ng eliting sektor ng negosyo sa Dubai, ay iniulat na tinitingnan si Reynaldo bilang isang matinding banta sa kanilang mga operasyon. Habang ang mga layer ng komplikasyon ay unti-unting lumantad, si Mary ay napalibutan ng isang halo ng takot at determinasyon. Ang mga kalagayan ng pagkamatay ni Reynaldo ay mas komplikado at madilim kaysa sa inaasahan niya, ngunit mas determinado siya kaysa dati na ituloy ang buong katotohanan, anuman ang mga panganib na maaaring idulot nito. Habang ang araw ay sumisikat sa linya ng disyerto, nagpasya si Mary na magpatuloy hanggang ang tunay na utak sa pagkamatay ni Reynaldo ay maparusahan. Ito ay hindi lamang ang pagpapatuloy ng kanyang kwento, kundi ang pagsilang ng isang bagong kabanata puno ng panganib, intriga at potensyal na katotohanan na matagal nang nanatiling hindi matutuklasan. Habang ang unang liwanag ng araw ay bumalot sa kanyang kuwarto, tumayo si Mary, handa na harapin ang anumang hamon na naghihintay. Ang paglalakbay patungo sa katotohanan ay puno ng mga panganib, ngunit handa siyang magsimula para kay Reynaldo, para sa hustisya at para sa kapayapaang desperado niyang hinahanap. Armado ng hindi matitinag na determinasyon at pinapalakas ng mga alaala ni Reynaldo, siya ay handang buksan ang maraming lihim na itinatago ng disyerto,
patuloy na hinahanap ang bawat pahiwatig hanggang sa ganap na maipahayag ang katotohanan. Kaya't may pusong puno ng determinasyon at ginagabayan ng espiritu ni Reynaldo, nagsimula si Mary sa kanyang bagong misyon. Isang misyon na naglalayong tuklasin ang mga revelasyon na maaaring magbago ng kanyang buhay. At marahil pati na rin ang kasaysayan ng Dubai. Habang ang araw ay tumaas at nagbigay liwanag sa abalang lungsod, nagsimula rin ang walang tigil na paghahanap ni Mary para sa hustisya at katotohanan. Ang kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kami ay magpapasalamat sa iyong suporta. Mangyaring i-like at i-subscribe ang aming channel. Nais din naming marinig ang iyong mga opinyon sa mga komento. Ang iyong pakikilahok ay labis na pinahahalagahan at kasiyahan naming ibahagi ang mga momentong ito sa inyo. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta sa bawat kwentong aming ikinukwento. Pagpalain ka at ang iyong mga mahal sa buhay.